never pursue a man or a woman. Please. But, makinig ka sa akin. Hindi ko po pinapakain ang pride mo. Hindi ko po sinasabi na taasaan mo lang ang pride mo. Huwag kang makipag-usap totally. Huwag kong replyan. Huwag mo siyang entertain. Hayaan mo na mabaliw siya sa paghabol sa'yo. Hayaan mo lang. No. Use your kokote. You need to balance. Kung gusto mo ng mas detailed na explanation, make sure na panoorin mo hanggang sa last part. Anyway, bago natin pagpatuloy ang magandang usapan, please, don't forget to hit the likes button, to share this video, and to subscribe and follow for more videos like this. Let's go! Hindi ko po sinasabi na maging ma-pride ka, maging mapagmataas ka. Please, hindi ko po ina-advise na maging ma-pride tayo sa relationship because walang mafi-fix. Hindi kayo mag-e-enjoy, walang peace sa relationship nyo, walang peace of mind sa inyo. Ang tendency, either you or your partner ay maghahanap ng iba kasi walang magandang nangyayari sa relationship nyo sa inyo. Ngayon, bakit ko nasabi na never pursue a man or a woman? Depende po sa situation. I-analyze nyo po ang nangyayari sa inyo. Kung ang situation nyo is that away lang ng aso't pusa, dahil lang tinoyo yung isa, mga maliliit na bagay na pwedeng mag-usapan, or mga bagay na pwede nyo pang pag-usapan, na kayong dalawa lang ang involved, na pwede nyo namang itama ang isa't isa, please, magpakumbaba ka, ayusin nyo. Pero, kung ikaw ay nanonood ngayon dahil sa ramdam mo na ikaw lang yung palaging naghahabol, ramdam mo na hindi ka pinapahalagahan, alam mo na ginagamit ka lang, alam mo na parang wala siyang pakialam sa'yo, hindi mo talaga maramdaman yung mamahalin ka din, papahalagan ka din, then, itong topic natin ang para sa'yo. So, number 1 na dahilan kung bakit wag mo siyang i-pursue kasi hindi mo siya maakin or makukuha. Hindi. Kasi kung ano yung hinahabol mo, tatakbo yan. Kung ang tao, especially ang isang lalaki, gustong-gusto naming habulin, yung medyo tumatakbo din or lumalayo din sa amin. Because our instinct is a hunter. Hindi namin papatulan yung madaling makuha, yung palaging umahabol sa atin. Most of the time, hindi natin pinapahalagahan. So, kung gusto mo na pahalagahan ka, kung gusto mo na i-value ka, lagi mong tatandaan, wag mo siyang habulin. And in that way pa, is that na-maintain mo yung value mo? Is that nabibigyan mo ng time or oras or panahon yung sarili mo na mag-spend sa ibang bagay, mag-focus sa ibang bagay at hindi lang nakafocus sa kanya? Never pursue him. Kung ramdam mo na kapag meron lang siyang kailangan, tsaka siya lumalapit, please, wag sana maging mindset mo, ilagay mo sa puso, mahal niya siguro ako dahil lumalapit naman siya, nagpaparamdam naman siya, oy, ginagamit ka lang. Hindi ka niya mahal. Hindi porke lumalapit siya sa'yo, tumatabi siya sa'yo, kinakama ka is that mahal ka na. Hindi porke sweet siya is that mahal ka na. Sometimes, ang tao, ginagamit lang yung mga bagay na yun para makuha yung gusto sa'yo. Kaya tignan mo, kapag ba yung tao na yan, yung partner mo, is that kapag meron lang siyang gusto, tsaka siya ganyan, it means there's something wrong. Never pursue him. Never ka na magmakaawa sa kanya. Never ka na ipagpilitan yung sarili mo, ipagsulsulan yung sarili mo. Huwag mo siya palaging tinetext or tinatawagan. In that way, may chances pa na ma-realize niya yung value mo, na ikaw ang kanyang habulin kasi now you realize, now you know na hindi mo na kailangan maghabol para habulin ka. Hayaan mo na siya yung kusang maghabol sa'yo. Okay, siya number 2 na dahilan kung bakit I will never advise you na maghabol. Mapalalaki o babae. Because hindi nila marirealize ang kanilang mali kapag palagi mong pinapakita sa kanila na sila yung tama at hindi sila nagkakamali. Like for example, kapag nag-cheat siya, tapos ikaw pa yung parang magmakaawa na bumalik siya sa buhay mo, na ayusin nyo. Hindi ko sinasabi na mali ang ayusin kung merong mga ganyan kasi normal na darating ang problema sa buhay, pero ibang level na pag cheating, ibang level na pag may involved na sex sa iba, ibang level na po. So, andun na yung, sabihin na mag-release ka ng forgiveness, pero hayaan mo
na siya yung mag-pursue sa'yo, na talagang makita mo na nagbago siya bago mo siya pabalikin ulit sa buhay mo. Kasi kung hindi siya nagbago at sabi na lang, sorry na, patawarin mo ako, nagkamali ako with crying, dahil naman sa marupok ka, nagpakatanga ka na naman. Kapag inulit niya pa yan, okay sana kung hindi. Pero kapag inulit niya pala, you know na pinaglalaroan ka kanya, na hindi siya seryoso sa kanyang mga pinangako, sa kanyang mga sinabi. And sana matauhan ka na hindi lang siya yung lalaki or babae sa buhay mo, na hindi siya yung para sa'yo. Kasi siya actually, most of the time, sila yung distraction para hindi mo maabot yung talagang para sa'yo, na bigay ni Lord para sa'yo na dapat mong gawin. Sila yung distraction para ma-delay ka. Sila yung distraction para hindi ka yumaman. Sila yung distraction para hindi ka maging masaya. So, in order para maging masaya ka, para yumaman ka, para mas maganda ang buhay mo, ikat mo. Huwag mo silang habul-habulin. Kasi most of the time, ganito kasi ang principle ng paghahabol. Kung sino or kung ano yung hinahabol mo, ang tendency nito is i-pour out mo ang lahat mo sa kanya or sa bagay na yan. In a way na makompromise yung ibang bagay. In a way na meron ka ng nai-give up na iba na hindi dapat. Like for example, your career, your work, or your ambition, your goal, or your plans magkaroon ng business dahil sa pag-aabol mo sa kanya, kakabisi mo na habulin yung distraction or perwisyo sa buhay mo, nadidistract ka na sa iba. That is why it is very important not to pursue them, especially if wala kang pinangahawakan na maghabol sa kanila. Sabihin na natin na yes, of course, asawa mo. Pero kahit anong gawin mo, kung ang tao lumalayo sa'yo, kung ang tao ayaw sa'yo, hindi mo yan pwedeng pilitin. Sabihin na natin, bumalik siya dahil may papel kayo, mayroon kayong anak, meron siyang responsibility, pero yung puso niya hindi sa'yo, nasa iba, na isang bagay, nasa ibang tao. Hindi magiging masaya, hindi magiging masaya yung relationship nyo. Anong kwenta na kahit nasa piling mo siya, pero yung puso niya at isip niya nasa iba? Mas magandang palayain mo na lang para hindi ka pa nahihirapan. Physically ka kasama mo pero hindi naman, spiritually, hindi naman yung puso niya. Nasa iba naman yung isip niya. Nasa iba naman yung diwa niya. Nasa iba naman yung puso niya. What's the point? Ha? Para ka bang kumuha nga ng problema tapos ini-invite mo siya sa buhay mo. Imbes na sinosolusyonan mo, imbes na iniiwasan mo, is that ini-invite mo, sige halika pa. Saktan mo pa ako. Wala. Nadidelay ka lang, kaibigan. Nadidelay ka lang, kaibigan. Sa mga dapat na lagay mo na sa buhay, sa mas maganda mong buhay. So please, yun yung number 3 na dahilan kung bakit hindi ka dapat nagpa-pursue or nagmamakaawa, naghabol, papalalaki o babae kasi nadidistract ka lang sa pinaka-goal or purpose ni Lord, o plano ni Lord sa buhay mo. Ito ang totoo. Kung talagang siya yung para sa'yo, effortless yan. Hindi mo kailangang pilitin na mag-stay, na mahalin ka, kundi kusa niya itong paparamdam. You don't need to give something para mahalin ka, hindi. Kusa niya yung binibigay. Alam mo na galing kay Lord yun. Tutulungan ka niya, hindi ka niya iiwan, mag-i-stay yan, iintindihan ka niya na hindi mo kailangan na magmakaawa. Na, please, huwag ganun. Kung tunay na siya yung talagang para sa'yo. Problema kasi sa atin, masyado tayong focus sa ibang tao. Masyado tayong focus sa partner natin. Kaya na-compromise ang lahat. Binuhos mo ng lahat. Katawan mo, pera mo, binuhos mo, attention mo, time mo. Kaya nung umalis, talagang masakit. Like I said, especially yung katawan mo. Like I always said, I'm against sex outside marriage. Hindi dahil sa ayaw ko, hindi dahil sa bawal sa Bible. Pero yung magiging resulta, ikaw din lang ang kawawa at the end of the day. Ikaw ang mapapahamak at the end of the day. So please, kaibigan, never pursue a guy. Pero hindi ko sinasabi na maging ma-pride ka. Kung alam mo na pwedeng ayusin, kung ikaw din lang ang may mali, at yung sa mga maliliit na bagay na kayo lang at walang ibang involved, ayusin niya. Pag-usapan niyo. Communication is the key. Without proper communication, it is impossible na mag-work ang relationship niyo, na mag-enjoy kayo. Imposible. Communication is the key. So that's it for today's video. I hope na meron kang natutunan. Maraming salamat. Ingat.